Bakit lahat na lang ng atensyon na kukuha niya? Hindi ako makakapayag na pati si Manuel ay aagawin mo sa akin, Ingrid. Maganda rin naman ako at higit na mas matalino. Akong dapat mo magustuhan at piliin ni Manuel. Ako lang. Wag! Akin na yung cellphone mo. Pwede ba kahit ngayon lang? Please, Manuel, kahit ngayon lang. Pagbigyan mo naman ako. Pagkatapos nito, promise, hindi na ako manggugulo. Gusto ko lang maramdaman na kahit konti, kahit ngayon lang, gusto mo rin ako. Tama na! Tigilan niyo na ako! Pagsisisihan niyo to! Hindi niyo ako kaya! Hindi ako pwedeng mamatay! Kailangan ko silang mapatay! Kailangan ko makaganti! Ngayon, sa kapangyarihan ng aking anting-anting, ibinabalik ko sa iyo lahat ng iyong kasamaan. Mawawala ng lakas ang iyong buong katawan upang kahit karayom ay hindi mo magawang hawakan. Lalamunin ka ng sakit na ikaw rin ang siyang lumikha. Sa oras na pakialaman mo pa ang sino man sa kanila, hahanapin at gigilitan kita. Taon 2010. Quezon. Isang gabi, matapos hipan ang sindi ng mga kandila, ay agad nang lumabas si Lola Tasha sa kubo, dala ang kanyang lampara papunta sa kanilang bahay. Humihimig pa yon ng isang kahindik-hindik na awitin. Lumingon pa si Lola Tasha sa bilog na buwan at sa isang malaking punong kahoy kung saan nagmumula ang malakas na huni ng isang kwago. Pinitik lamang noon ang kanyang daliri, kasabay noon ay ang pagtigil ng huni ng ibon. Nagkakandapaos ka na sa kahuhuni ay hindi ka pa rin tumitigil. Gabi-gabi mo na lamang akong iniistorbo sa pagtulog. Ay, tulog na nga bang dalawa kong apo? Hindi man lamang sumunod sa akin. Hanggang sa ngayon ay nararamdaman ko na wala talaga akong maaasahan sa kanila. Hindi niyo man lamang naman ang pagiging masunurin ng nanay ninyo pagdating sa mga ganitong bagay. Masyadong matitigas ang ulo nyo at ramdam ko na ikinahihiya nyo ang pagiging mambabarang. Hindi nyo man lamang naisip na kung hindi dahil dito ay hindi ko kayo mabubuhay. Mula nang iwanan kayo ng lintik nyong ama, ay ako nang bumuhay sa inyo. Ni hindi man lamang maalala ng hinayupak na yon na kumustahin ang mga anak niya. Ay, pero pasasaan ba't isa sa mga araw na ito ay makakagawa rin ako ng paraan upang yakapin niyo ang kapalaran ng buhay ng isang mambabarang. Mahigit isang dekada na ang lumipas mula nang umalis si Ramon sa probinsya dahil sa paulit-ulit na alitan nila ni Aling Tasha, at nang makumpirma niya na totoo nga na mambabarang ang matanda. Hindi mo pwedeng dalhin ang kahit sino man sa mga apo ko. Lumayas ka kung gusto mo, pero hindi mo sila makukuha sa akin. Subukan mo lang dahil sinusumpa ko. Papatayin kita gamit ang itim na kapangyarihan. Napakasama niyo talaga. Kahit anong mangyari, sinisiguro ko na pipiliin nila ang tama. Mga anak, pangako, magkikita-kita ulit tayo. Babalikan ko kayo kahit anong mangyari. Tandaan niyo, mahal na mahal kayo ni tatay. Napangisi si Lola Tasha nang maalala ang mga tagpong yun. Sabay tumungo sa silid ng kanyang dalawang apo na sina Zelda at Ingrid. Natuwa naman siya nang makita ang dalawa na noon ay tulog na tulog na. Mahal na mahal ko kayo, mga apo. Hindi tayo mapaglalayo ng kahit na sino man. Mas ligtas kayo dito sa poder ko. Kailangan niyong matutunang yakapin ang kaalaman sa itim na kapangyarihan na tanging maipapamana ko sa inyo. Hinimas pa ni Lola Tasha ang buhok ni Zelda at Ingrid, na noon ay nakahiga sa lumang banig sa maliit na sala. Bakas na ang kalumaan sa bawat parte ng bahay na yun mula sa manipis na sementong sahig, tabla na nagsisilbing dingding at ang sirasirang pawid na bubong noon. Nang makapasok si Lola Tasha sa kanyang silid, ay agad na rin yung nakatulog.
Ang mga hilik noon ang naging hudyat ng magkapatid na sina Zelda at Ingrid upang sila ay bumangon at tuluyan ng umalis nung gabing yon. Dahan-dahan nilang kinuha ang kanilang bag na inihanda nila at itinago sa may kusina. Doon na rin sila dumaan papalabas ng bahay. Bilisan mo ang paglalakad. Baka biglang magising si Lola at malaman niya na tumakas tayo. Sigurado malilintigan tayong pareho. Saan ba talaga tayo pupunta, ate? Sigurado ka ba na tama tong desisyon natin? Oo naman. Huwag ka mag-alala dahil makakasama na rin natin si tatay. Si tatay? Paano? Tinulungan ako ng kaibigan ko na hanapin siya. Meron siyang cellphone at hinanap niya si tatay sa social media. Ayun, nagpadala siya ng mensahe at nakausap ko si tatay. Binigay niya sa akin ang address niya at nagpadala rin siya ng pamasahe natin papunta sa Quezon. Malaya na tayo kay Lola. Hindi na tayo magiging katulad niya. Matutupad na natin ang pangarap natin makapag-aral sa kolehiyo, Ingrid. Tama ka, ate. Basta magtulungan lang tayo. Ayaw ko maging mambabarang na kinatatakutan ng mga tao. Mahal ko naman si Lola, kaya lang kapag hindi tayo umalis, siguradong hindi niya tayo titigilan. May kalayuan din ang nilakbay ng magkapatid hanggang sa makarating sila sa sakayan papunta sa bahay ng kaibigan ni Zelda na tumulong sa kanya upang mahanap si Mang Ramon, ang kanilang ama na matagal nang nawalay sa kanila. Doon sila nagpalipas ng gabi at kinaumagahan bumiyahe na sila papuntang Quezon. Mahigit 6 na oras ang kanilang nilakbay sakay ng bus. Nang makababa, sumakay pa sila ng tricycle at ipinakita ang address na kanilang hinahanap. Mabait naman ang driver at ligtas silang inihatid sa bahay ng kanilang tatay Ramon. Salamat po, Manong. Sigurado ka bang ito na yon? Baka mamaya... Kumalma ka nga lang. Ay, tao po! Tao po! Agad namang lumabas si Mang Ramon at nang makita ang kanyang 2 anak ay napatakbo pa yon at mahigpit na niyakap sina Zelda at Ingrid. Salamat at dininig ng Diyos sa mga panalangin ko. Ay, masayang-masaya ako mga anak. Mas matatangkad pa kayo kaysa kay tatay at ang gaganda ninyo. Tatay, masaya rin po kami ni ate na makasama ulit kayo. Pero ano pong nangyari dyan sa leg ninyo? Oo nga po, tay. Wala naman po kayong bukol dyan dati, ha? Ay, pinatingnan ko na ito sa doktor. Hindi nila masuri kung ano talagang pinagmulan ng bukol na ito. Hindi naman daw kanser. Hindi rin naman sumasakit at parang nasanay na nga ako dito eh. Sabi nung isang albularyo, mambabarang daw ang may gawa nito sa akin. Ay, sigurado ko na alam nyo na kung sino. Binarang kayo ni Lola? Yan din ang iniisip ko, lalo na't malaki ang galit niya sa akin. Ay, kaya naduwag na rin akong balikan kayo dahil sabi ng albularyo, hindi raw imposible na tuluyan ako ng lola ninyo sa oras na madagdagan pa ang galit niya sa akin. Ate, ibig sabihin, delikado ang buhay ni tatay. Baka hindi niya naman malalaman na nandito tayo kay tatay. Isa pa, ang alam niya ay galit tayo kay tatay, hindi ba? Dahil araw-araw niyang sinisiraan sa atin si tatay para hindi natin siya iwan. Ay, kung sabagay. Ay, pumasok na kayo mga anak para makapagkwentuhan tayo na maayos. Akin na yung mga bag niyo at ilalagay ko na sa kwarto ninyo. Tay, kayo lang po ang nakatira dito? Hindi na po kayo nag-asawa ulit? Hindi na anak. Ipinangako ko sa sarili ko na wala akong ibang mamahalin kundi ang nanay ninyo. At mula nang iwanan ko kayo sa lola nyo, inilaan ko na lamang ang oras ko sa pagtatrabaho. Nag-ipon ako ng pera para maipatayo ko ang bahay na ito dahil nasisiguro ko na darating ang araw, magsasama-sama tayong muli. Samantala, habang hawak ni Lola Tasha ang larawan ng kanyang mga apo, ay hindi nun mapigilan ang pagpatak ng kanyang luha. Ganoon na ba ako kawalang halaga sa inyo? Paano niyo ako nagawang iwan ng basta-basta na lamang? Pasasaan ba't darating din ang araw na kakailanganin niyo ko? Babalik at babalik kayo sa akin. Isinusumpa ko, hindi niyo matatakasan ang buhay na nakatadhana sa inyo. Sa kabilang banda,
Sa paglipas ng ilang buwan na pamamalagi nila sa bahay ng kanilang ama, ay naging maayos naman ang kanilang pagsasama. Dahil sakto lamang ang kinikita ni Mang Ramon, ay sapat lamang yun para sa kanilang pang-araw-araw na pagkain at mga bayarin. Ate, mas mabuti siguro kung ikaw na muna mag-aral at ako muna magtatrabaho para sa tuition fee mo. Sigurado ka? Oo naman, ate. Tapos pag nakatapos ka na, ako naman ang pag-aralin mo. Paunti-unti matutupad rin natin ang mga pangarap natin, ate. Pasensya na kayo mga anak, pero huwag kayong mag-alala. Magdodoble kayod ako para makatulong sa inyo. Tay, hindi na ho kailangan. Kaya ko naman ho. Sigurado po akong marami akong mapapasukan ng trabaho dito at pwede rin po ako magtinda ng kung ano-ano para may dagdag kita ako. Aba, bukod sa maganda na ay napaka-madiskarte rin pala nitong bunso ko. Siyempre naman po. Matipid lamang nangumiti si Zelda. Bahagya siyang nakaramdam ng kaunting selos sa kanyang narinig. Sa ilang buwan kasing pamamalagi ay napapansin niya na napalapit agad si Ingrid sa kanilang ama. Hindi niya mawari kung nakakaramdam pa rin ba siya ng pagkailang sa kanyang tatay Ramon. Hindi kasi siya gaanong palaimik at malambing katulad ng kanyang kapatid na si Ingrid. Pumasok na lamang yon sa kanilang kwarto at nahiga habang patuloy sa pagkukwentuhan at tawanan sina Mang Ramon at ang bunso niyang kapatid. Hanggang ngayon ay hindi pa rin palaimik ang ate mo. Makalipas ang isang buwan, nakahanap na ng trabaho si Ingrid sa isang department store. Nagbebenta rin yon ng mga souvenir items na pinapa-order online. Sa unang buwan niya sa trabaho, nakatanggap na rin siya ng sahod at 1 linggo lamang ang lumipas ay nagbukas na ang enrollment sa malapit na universidad sa kanilang lugar. Agad niyang binigyan ng pera na pang-enroll ang kanyang kapatid at sobra namang nagpasalamat yon. Nang sumapit ang unang araw ng pasukan, nakilala naman ni Zelda sila Manuel at Toper. Naging matalik niyang kaibigan ang dalawa. Pareho sila ni Manuel na naging magaling sa klase at wala silang panahon na sumama sa mayat-mayang gala o gimmick na pinupuntahan ng kanilang mga kaklase. Si Toper naman ay kaibigan na ng binata mula pa nung high school, kaya naman lagi yung nakabuntot sa kanya. Zelda, sasabay ka ba sa amin ni Toper? Pupunta kami sa computer shop para sa research project natin. Oo nga pala, paturo na rin ako. Hindi kasi ako marunong gumamit ng computer eh. Alam niyo na. Walang problema. Halika na para makauwi rin tayo na maaga at magre-review tayo para sa preliminary exam natin bukas. Ay, hindi ba kayo napapagod? Pumapasok ba lahat sa utak niyo yung sinasabi ng professor natin araw-araw? Ang bira naman oh. Hindi na kayo naawa sa brain cells ko. Ang hirap kayo maging bobo. Ay, yan ka na naman eh. Alam mo, hindi ka bobo. Nagpapatalo ka lang dyan sa katamaran mo. Oo nga naman, Toper. Tara na. Pasasaan ba't matatapos din natin lahat ng mga kailangan nating gawin? Ay, sige na nga. Tara na. Wala naman ako magagawa eh. Basta tulungan niyo akong gumawa ng research paper ha. Oo na. Alalayan mo lang ako sa paggamit ng computer, tapos ako nang bahala. Oo ba? Sabi mo yan ha? Tol, tuturuan ka lang namin kung paano, pero ang importante, ikaw ang gagawa. Kaya Zelda, huwag mong sasanayin yan. Kundi, nako. Ay, panira ka naman tol eh. Okay na nga eh. Huwag ka na magreklamo, para sa'yo rin naman yung sinasabi ko. Sa paglipas ng mga araw, lalong naging malapit sa isa't isa ang tatlo. Kahit papano, nakikisalamuha na rin si Zelda. Ngunit natatalo pa rin siya ng pagiging mahiyain. Sa katunayan, kahit alam niya na ang sagot kapag nagtatanong ang kanilang professor, ay nananatili lamang siyang tahimik. Tatayo lamang yun at magsasalita kapag tinawag ang kanyang pangalan. Halos karamihan sa kanilang mga kaklase ay napapahanga sa angking galing ng dalaga, lalo na't palaging perfect ang kanyang exam. Ang lupit talaga nitong kaibigan natin. Perfect ka na naman. Grabe, sabi mo hindi ka pa nakapag-review, pero perfect mo pa rin. Eh ako, kulang na lang mapunit yung notebook, kakabasa ko ng paulit-ulit kagabi.
pero wala pa rin talaga ako naalala. Totoo, sa sobrang pagod ko kahapon, nakatulog agad ako. Buti na lang, naalala ko pa lahat ng lesson natin. Tama na, Zelda. Nakakainis na yung mga talino nyo, ha? Mag-share naman kayo. Ay, nako, tol. Kung pwede lang talaga, matagal ko nang ginawa. Kaso wala eh. Ay, huwag ka mag-alala. Mahal ka naman namin ni Zelda. Salamat sa inyong dalawa. Siya nga pala, malapit na yung piyesta sa baryo nyo, Zelda. Maghahanda ba kayo? Hindi mo ba kami iimbitahin? Pwede naman kayong bumisita sa amin kahit hindi piyesta para makilala niyo si tatay at ang kapatid kong bunso. May kapatid ka pa pala? Parang ngayon mo lang nabanggit yan. Oo, may kapatid ako. Mas bata sa akin ng 3 taon. Zelda, magkamukha kayo. Maganda rin ba yung kapatid mo? Oo, maganda siya. Marami nga nagsasabi na mas maganda siya kesa sa akin. Manuel, narinig mo yun? Basta para sa akin, ikaw pa rin ang pinakamaganda. Di ba, Manuel? Tropa ka namin eh. Salamat, Topper. Basta, babalitaan ko kayo kung maghahanda kami para naman siguradong maipapakain ako sa inyo kapag pumunta kayo sa amin. Okay lang naman kahit walang handa. Gusto rin namin makilala ang tatay mo tsaka yung kapatid mo. Para naman malaman nila na may gwapo at mababait kang kaibigan tulad namin ni Topper. Ay nako, sige na. Okay, mauna na ako sa inyo. Sige, Zelda, mag-iingat ka. Manong driver, ingatan niyo yung kaibigan namin, ha? Salamat. Mag-iingat din kayo pa uwi. Bandang 7:00 na ng gabi nang makarating sa bahay si Zelda. Sakto naman nadatnan niya na naghahain na ng hapunan si Mang Ramon at kararating lang din ni Ingrid mula sa kanyang trabaho. Mano po, Tay? Ay, kaawaan ka ng Diyos. Magpalit ka na rin ng damit at kakain na tayo. Kumusta ka, ate? Okay lang ako. Hindi naman ako nahirapan sa exam. Nakakatuwa nga dahil hindi ko inaasahan na mape-perfect ko lahat. Tingnan mo to, oh. Wow, ang galing naman talaga ng ate ko. Hindi ko kaya yan, ate. Makapasa lang ako sa exam nun. Masayang-masaya na ako. Pambihira talaga tong bunso ko, oo. Alam mo, wala naman yan sa taas ng marka. Sa buhay, kailangan ng konting diskarte at pakikisama. Lalo na kapag nagtatrabaho na kayo. Hindi pwedeng talino lang at hindi kayo marunong makisama. Kaya, hindi lang ho ako basta-basta nagtitiwala kaya ho wala akong maraming kaibigan. Kung meron man, sigurado po ako na mabubuti silang tao. Hindi naman porke hindi po ako palakwento tulad ni Ingrid ay hindi ako marunong makisama. Anak, wag mo sanang masamain ang sinabi ko. Ipinapaliwanag ko lang yun sa kapatid mo. Hindi na lamang umimik pa si Zelda at kapansin-pansin ang pagbabago ng ekspresyon ng kanyang muka. Naku, kain na po tayo. Kanina pa nagwawala yung mga alaga ko sa tiyan eh. Ate, wala ka bang kailangan sa school? Sabihin mo lang sa akin, ha? Tay, upo na rin ho kayo. Mukhang masyado nyo naman yatang sinarapan ng luto nyo, Tay. Alam ko na tuwing uuwi kayo ay pareho kayong gutom. Kaya naman sinisiguro ko na laging masarap ang ulam ng 2 kong prinsesa. Nax, ang sweet naman talaga ng the best tatay in the world. I love you, Tay. Habang kumakain, bigla na lamang nagsalita si Zelda. Masarap nga ho, Tay. Pasensya na ho sa sinabi ko kanina. Pagod lang ho ako. Ay, wala yun, anak. Pasensya na rin kung pangit ang dating sa iyo ng mga sinabi ko. Tumango na lamang ang dalaga at matipid na ngumiti at ipinagpatuloy ang kanyang pagkain. Siya nga pala, sa susunod na linggo ay pesta dito sa atin. Kung may mga kaibigan kayo ay pwede niyong imbitahan. Maghahanda tayo kahit kaunti bilang pasasalamat sa mahal na patron. Mabuti naman ho, nabanggit rin kasi sa akin ng mga kaibigan ko. Makikipiesta raw sila dito sa atin. Okay yan, ate, para masaya. Ako naman, siguradong dudumugin ang bahay natin kapag nag-imbita ako, kaya wag na lang. Tsaka yung ihanda natin ng marami, ilalaan ko na lang sa kailangan mo, ate. Salamat, Ingrid. Huwag ka mag-alala. Kapag ako may trabaho na, kahit anong kursong kunin mo, okay lang. Susuklian ko lahat ng sakripisyo mo para sa akin. Huwag mo munang isipin yon, ate. Masaya naman ako sa trabaho ko ngayon. Kung sakali man, pagsusumikapan ko na lang na ma-promote para mas tumaas pa ang sahod ko. Sigurado ka ba? Yan na nga bang sinasabi ko eh. Kapag nagtatrabaho ka na at sumasahod na, mawawalan ka na ng gana mag-aral.
Nagiging praktikal lang ako, ate. Ang plano ko kung sipagin pa mag-aral sa TESDA, tapos mag-a-abroad ako. Ano sa tingin mo? Mag-a-abroad? Bakit kailangan mo pang lumayo? Iiwan mo ako? Kami ni tatay? Wala naman sa plano natin yan Ate, kung sakali lang naman, hindi naman kasi natin hawak kung anong mangyayari sa kinabukasan, kaya dapat open tayo sa mga pagbabago. Ay, sabagay. Isa pa, wala naman ako magagawa dahil ikaw pa rin naman ang magdedesisyon para sa sarili mo. Pero sana naman, wag umabot sa punto na maghihiwalay tayo dahil sa mga pabago-bago mong desisyon. Agad nang tumayo si Zelda sa kanyang upuan. Nagsipilyo at agad na tumungo sa kanilang kwarto. Muli namang nagkatinginan sina Mang Ramon at Ingrid at pasimpleng natawa. Mukhang mainit ang ulo ng ate mo at napakasensitibo . Oo nga po, tay. Hayaan nyo na ho at baka pagod lang. Kuhang-kuha niya talagang ugali ng lola niya. Mabilis mapikon at madalas ay pinaiiral ang init ng ulo kesa unawain ang mga bagay-bagay. Masanay na lang po tayo, tay. Kahit naman po medyo suplada at paiba-iba ang timpla ng mood ni ate, mahal na mahal ko siya at proud ako sa kanya. Maganda at matalino siya. Kung makapagsalita ka naman akala mo hindi ka nananalamin. Hindi mo ba alam na karamihan sa mga binata sa may labasan ay nagmamano at tatay ang tawag sa akin dahil sa'yo? Kung minsan nga ay gusto ko ng tuktukan lalo na't akala mo'y mga nakakasiguro na magugustuhan ko sila para sa aking anak. Nako, hindi ang tipo nila ang mga lalaking pinangarap ko para sa sino man sa mga anak ko, lalong-lalo na sa napakaganda kong bunso. Grabe naman kayo, tay. Tingnan nyo, sumayad na tuloy sa lupa ang buhok ko. Nung mga oras na yun, nakasilip naman sa kusina si Zelda at napabuntong hininga. Bakit ba ang saya-saya ni tatay kapag si Ingrid ang kasama niya? Mas mahal ba niya sa akin si Ingrid? Dahil ba mas maganda siya? Hindi pa ba sapat ang ginagawa ko para mas maging proud siya sa akin? Ay, siguro kung buhay pa si nanay, may nakakausap rin ako. Bakit pakiramdam ko, mag-isa lamang ako sa bahay na to? Makalipas ang ilang araw, hanggang sa sumapit na ang fiesta sa kanilang lugar. 12:00 ng tanghali, araw ng Sabado, magkasamang dumating sina Manuel at Toper. Nang matanaw yun ni Zelda, ay agad siyang lumabas at sinalubong ang mga kaibigan. Iginiya yon papasok sa kanilang bahay. Samantala, kasalukuyan namang naghahain ng pagkain si Mang Ramon para sa mga bisita ng kanyang anak na si Zelda. Tumuloy na kayo dito sa kusina. Nakapaghain na ako, anak. Oy, tara na sa kusina. Huwag kayo mahihiya, ha? Huwag ka mag-alala, Zelda. Wala naman kami noon. Uy, baka ikaw lang. Idadamay mo pa talaga ako. Magandang hapon po, Tito. Ako po si Manuel. Siya naman po si Topper. Mga kaibigan po kami ni Zelda. Magandang hapon din sa inyo. Maupo na kayo at sana'y magustuhan nyo itong mga handa namin para sa inyo. Nako, Tito. Mukha nga pong mapaparami ang kain namin . At kung sakali po ay pwede po ba magbitbit pa uwi? Abay, walang problema. Maraming plastic dyan na mapaglalagyan. Meron nga rin po akong dala dito oh. Ay nako, nakakahiya talaga tong kaibigan mo, Zelda, kahit kailan. Ay nako, sa tagal nyo magkasama, hindi ka pa nasanay sa kalokohan ni Topper? Nasa nga pala yung kapatid mo, Zelda? May pasok ba sa trabaho? Oo, pero maya-maya pa uwi na rin yon. Masyado kang excited na makita si Ingrid Hindi ko paliligawan sa iyo yon. Bawal, hindi ba, tay? Nako po, hindi tayo magdedesisyon yan. Pero mukhang wala pang plano magka-boyfriend ang kapatid mo. Lalo na't wala siyang ibang iniisip na yun kundi ang makapagtapos muna ang ate niya. Siya nagpapaaral sa'yo? Ang galing naman niya. Bihira ka makakakita ng kapatid na handang magsakripisyo para lamang maabot ang pangarap mo. Tama, tingnan mo ako. Kailangan ko magtrabaho para sa sarili kong pag-aaral. Buti nga at kapag kinakapos ako'y nakakahiram ako dito kay Manuel. Mabuti na lang talaga may rich tatay itong si Manuel kahit may ibang pamilya na ang tatay niya. Kahit naman nagkaroon na ng bagong pamilya si tatay,
hindi pa rin niya nakakalimutan ang responsibilidad niya sa akin. Isa pa, mabait din ang stepmom ko at ang mga kapatid ko. Pero syempre, ayoko namang umasa na lang sa bigay ni tatay. Mas masaya pa rin ako kapag kumikita ako ng pera mula sa pinaghirapan ko. Kaya tuloy ang business kahit busy tayo sa pag-aaral. Ibang klase talaga tong best friend ko. Oh. Napakaswerte siguro na mapapangasawa mo, no? Loko, wala pa sa plano yan, uy. Tsaka, hindi ko pa nakikita ang babaeng para sa akin. Habang nag-uusap ang mga yon, may narinig silang tumigil na tricycle sa labas ng bahay. Maya-maya, narinigan na nila ang boses ni Ingrid mula sa labas na noon ay bumabati sa mga kapitbahay. Magandang hapon po. Happy Fiesta po sa inyo. Oy, nandyan ang anak ko na akala mo'y palaging tatakbong kagawad. Tay, ate, nandito na po ako. Oh, ay sorry. Nandito na pala yung mga bisita ni ate. Hello po mga kuya. Kain lang po kayo. Si Ingrid, siya yung kapatid ko. Hi Ingrid, ako si Topper at... Huy, tol, bakit naman para ka nakakita ng anghel? Ayos ka lang ba? Ha? Oo naman. Okay lang ako. Hi Ingrid. Nice to meet you. Ang ganda niya. Oh, kumain ka na rin anak. Sabayan mo na tong mga bisita natin. Sige po, sandali lang po. Magpapalit lang po ako ng damit. Agad na napansin ni Zelda ang malagkit na tingin ni Miguel sa kanyang kapatid at ang kakaibang saya sa mata ng binata. Hindi niya alam kung bakit, pero nakaramdam siya ng selos nung mga oras na yon. Ano ba tong nararamdaman ko? Hindi pwede. Magkaibigan lamang kami. Bakit ba ako magsiselos? Isa pa, totoo namang napakaganda ng kapatid ko kaya natural lang ang mga tingin na yon. Nang bumalik si Ingrid sa kusina, ay lalong naging masaya ang usapan. Masayang-masaya ang lahat sa bawat biro at mga salitang binibitawan ni Ingrid hanggang sa sumapit ang gabi at nagpaalam na sina Manuel at Topper. Maraming salamat, Zelda. Magkita na lang tayo sa Lunes sa school, ha? Ingrid, salamat sa masayang kwentuhan. Tito, uwi na po kami. Salamat din po dito sa pa-takeout ninyo. Ay, pambira naman talaga, oh. Nagpabalot ka pa? Bakit? Natural lang naman to pag fiesta. Tsaka si Ingrid ang nagbalot nito. Meron ka rin kaya dito. Nakalabas na ng tarangkahan ang dalawa at nag-aabang ng tricycle ay panay pa rin ang lingon ng binata na agad namang napansin ni Topper. Uy, lingon ng lingon. Crush mo si Ingrid, no? Akala mo ba hindi ko napansin? Tumahimik ka nga dyan. Pero, ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Alam mo yun, nung nakita ko siya, iba talaga yung pakiramdam eh. Sus, mukhang sa wakas ay tinamaan ka na rin ng pana ni Cupido ah. Paano ba yan? Ano nang plano mo ngayon? Hanapin ko siya sa social media. Baka sakali lang. Sa tingin mo, magugustuhan niya rin kaya ako? Oo naman. Sino naman ang hindi magkakagusto sa'yo? Ako nga minsan pag nararamdaman kong napupol na ako sa'yo, sinasampal ko na lang yung sarili ko eh. Loko, ano ka bakla? Pwede naman papa, pagis nga. Sige, subukan mo lang, susuntukin talaga kita. Makalipas ang mga araw, mayat mayang nagtatanong si Manuel kay Zelda tungkol sa kapatid nito. Hindi man masabi ng binata ng direkta na may gusto siya kay Ingrid, halata naman yun sa kanyang mga ikinikilos. Bagay na hindi ikinatuwa ni Zelda. Bakit lahat na lang ng atensyon na kukuha niya? Hindi ako makakapaig na pati si Manuel ay aagawin mo sa akin, Ingrid. Maganda rin naman ako at higit na mas matalino. Akong dapat na magustuhan at piliin ni Manuel. Ako lang. Uy, okay ka lang? Ang lalim lang iniisip mo May problema ka ba? Wala. Okay lang ako. Nasaan nga pala si Manuel? Nandun sa may kantin. May binili, tsaka parang may katawagan eh. Katawagan? Sino? Hindi ko alam. Hindi nga sinasabi sa akin eh. Lumalayo at ayaw ipakita sa akin. Nakakapagtampo na nga eh. Hindi man lang... Oh, Zelda? Nasaan na yun? Pambihira naman talaga Iniwan na lang ako basta. Ano ba nangyayari sa mga kaibigan ko? Ay!
Pumunta si Zelda sa may kantin. Malayo pa ay nakita niya na ang matamis na ngiti ni Manuel habang may kausap sa cellphone. Nang makita siya ng binata ay kinawayan pa siya noon at pinatay ang tawag. Nilapitan yun ni Zelda at agad niyang inusisa. Masyado ka namang masaya dun sa kausap mo. Sino ba yon, ha? Ha? Yung pinsan ko, may ikinuwento lang. Nasaan na ba si Topper? Sabay-sabay na tayong lumabas. Baka abutin pa tayo ng ulan eh. Batid ni Zelda nung mga oras na yun na hindi nagsasabi ng totoo si Manuel. Kaya naman hanggang sa makauwi siya ng bahay ay yun pa rin ang kanyang iniisip. Maaga pa siyang nakauwi at pumukaw sa atensyon niya ang mga make-up kit na ginagamit ni Ingrid sa pag-aayos bago pumasok sa trabaho. Hindi kasi siya maalam gumamit noon. Sinubukan niyang mag-makeup at natuwa naman siya sa kinalabasan ng kanyang itsura. Pagkatapos niyang mag-ayos ay eksakto naman na dumating si Ingrid. Ate? Wow! Napakaganda naman ng ate ko. Ano meron? Bakit nag-makeup ka, ha? Ha? Sinubukan ko lang. Wala akong magawa eh. Sure ka? Bagay ba talaga sa akin? Oo naman, ate. Mas lalo kang gumanda. Siguro may nanliligaw na sa'yo sa school, no? Wala naman. Tara, kumain na tayo. Nakaluto na yata si tatay. Nang gabi ring yun, napansin ni Zelda na may katawagan sa labas ng bahay ang kanyang kapatid bago yun pumasok sa loob at natulog. Hindi siya mapakali dahil gusto niyang malaman kung sino ang kausap noon. Nang tulog na ang kanyang kapatid ay marahan niyang kinuha ang cellphone ni Ingrid. Si Manuel ang katawagan niya. Hindi pwede. Hindi ako makakapayag. Akin lang si Manuel. Akin lang siya. Kinabukasan. Tol, tingnan mo. Si Zelda ba yan? Parang... Huy, ano ba naman yan? Busy ka na naman dyan sa kachat mo. Sino ba talaga yan, ha? Ay! Hi, Manuel. Ako hindi mo babatiin? Grabe ka sa akin, ha? Porke ang ganda-ganda mo ngayon, ganyan ka na. Hi, Zelda. Sandali lang, ha? May tatawagan lang ako. Magkita-kita na lang tayo sa classroom. Alam mo tong kaibigan natin? May hindi sinasabi. Feeling ko lang, ha? May pinupormahan talaga siya. Sa tingin mo? Bakit ba akong tinatanong mo kayo itong palagi magkasama? Ay, kainis. Oh, ano nangyari dun? Kanina lang ang ganda-ganda ng ngiti tapos biglang... Ay, ano pa nangyayari sa mga kaibigan ko? Bahala nga kayo dyan. Samantala. Nasa biyahe na ako papasok sa trabaho. Bakit ang aga mong tumawag ngayon? Ano kasi, hindi ako mapakali. Gusto ko na sanang sabihin sa ate mo na nanliligaw ako sa'yo. At syempre, gusto ko rin na formal na magpaalam kay Tito. Wag na lang muna. Basta kailangan makuha mo ang loob ng ate ko para naman kapag umamin na tayo, siguradong papayagan ka niya na manligaw sa akin na maging tayo. Basta hanggat hindi ka pa nagsasabi, wag na muna tayo masyado mag-usap. Gusto ko alam ni ate at ni tatay. Mahirap na, baka mamaya magtampo sila sa akin. Pero syempre, dapat ikaw ang magsabi nun kay ate. Ay, opo, akong bahala. Humahanap lang ako ng tamang pagkakataon. Gustong-gusto na kitang makita ulit, Ingrid. Mag-iingat ka lagi, ha? Salamat. Ikaw din. Sige na, tsaka na lang ulit tayo magkwentuhan. Mula nung araw na yun, biglang naging sweet si Manuel kay Zelda. Parati niya itong nililibre at tinutulungan sa mga gawain sa eskwela. Bagay na ikinatuwa naman ng dalaga, lalo na kapag siya ay pinupuri ng binata. Sabi ko na nga ba, siguro naman na-realize niya na mas bagay kami, na mas magkakasundo kaming dalawa. Ay, sana naman isa sa mga araw na ito ay manligaw na siya sa akin. Ako na siguro ang pinakamasayang babae sa buong mundo. Hoy, okay ka lang? Nakakatakot yan, ha? Ngumingiti ka na mag-isa ngayon. In love ka ba? Uy, sino yan, ha? Pati ba naman ikaw lumalove life na rin?
huwag ka magpapaligaw sa kung sino-sino lang dyan. Baka nakakalimutan mo na nandito naman ako, kaya huwag mo nang pahirapan pa yung sarili mo. Kapag niligawan mo ako, Zelda, promise, hindi kita pahirapan. Ituturing kitang prinsesa. At, Zelda? Asan na naman yun? Ay, lagi na lang ako iniiwan. Narinig man lang kaya niya yung sinabi ko. Gwapo naman ako, Ay. Isang hapon, inihatid ni Manuel si Zelda sa may sakayan ng tricycle. Ingat din kayo nito, per pag-uwi. Nasaan na nga ba yun? May dinaanan lang. Dito ko na lang siya hihintayin. Siya nga pala, Zelda, may sasabihin sana ako sa yung importante. Importante? Magtatapat na ba siya sa akin? Liligawan niya na ba ako? Ano ba yung sasabihin mo? Kasi, gusto ko sanang formal na magpaalam sa'yo. Zelda, kasi gusto kong, gusto kong ligawan si Ingrid. Ha? Si Ingrid? Ay, pasensya na kung ngayon ko lang nasabi ha. Nahiya kasi ako sa iyo eh. Baka kasi magalit ka sa akin. Pero huwag ka mag-alala. Seryoso naman ako sa nararamdaman ko para sa kapatid mo. Kaya pangako, hindi ko siya lolokohin. Okay lang ba? Pwede mo ba akong tulungan na magsabi sa tatay ninyo? Kailangan pa ba talaga yon? Naliligaw ko pa lang naman. Hindi pa naman kasal yan, kaya masyado pa maaga para magpaalam na kaagad kayo kay tatay. Wala namang problema sa akin. Isa pa, hindi naman ako magdedesisyon para dyan kundi si Ingrid. Sige na, uuwi na ako. Ay, sige, ingat ka, Ate Zelda. Ate Zelda ka dyan? Bakit? Magiging ate na rin naman kita. Bye! Huminga ng malalim ang dalaga habang nakakuyom ang mga kamao. Talagang harap-harapan mo pang sinabi sa akin. Manhid ba siya para hindi niya maramdaman na gusto ko rin siya? Na mahal ko siya? Bakit sa dinami-dami ng babae na pwede mo magustuhan? Bakit yung kapatid ko pa? Lumipas ang mga araw. Tuluyan ng naglakas ng loob na manligaw sa bahay si Miguel kay Ingrid. Natuwa naman si Mang Ramon lalo na't nakita niya kung gaano kaganda ang intensyon nito sa kanyang bunsong anak. Lalo lamang nadagdagan ang inggit na nararamdaman ni Zelda dahil sa mga nangyari. Lahat ng yun ay kinimkim lamang ng dalaga. Ni hindi man lamang siya nagkaroon ng pagkakataon na aminin ang kanyang totoong nararamdaman para kay Manuel. Nang sumunod na school year, nagpalipat na lamang siya ng section upang iwasan at subukang kalimutan ang nararamdaman niya para sa kaibigan. Gayunpaman, pilit niyang pinakikisamahan ang binata lalo na kapag pumupunta yon sa kanilang bahay. Parang dinudurog ang kanyang puso na makita kung gaano kasaya si Manuel sa piling ng kanyang kapatid na si Ingrid. Makalipas ang ilang buwan, isang hindi inaasahang pangyayari ang dumating sa kanilang buhay. Ano ba nangyayari sa iyo? Sabihin mo nga sa akin, buntis ka ba? Buntis? Magdadalawang buwan na nga akong hindi dinadatnan, ate. Pero baka delay lang talaga. Ingrid naman, hindi ka pwedeng mabuntis. Alam mo namang second year pa lamang ako. Paano pag-aaral ko? Tsaka, alam ba ni tatay na buntis ka? Alam na ba ni Manuel yan? Hindi pa. Siyempre, hindi ko pa naman alam na buntis ako. Ate, may ipon naman ako eh. Sapat pa yon para sa pag-aaral mo. Magtatrabaho pa rin naman ako pagkatapos kong manganak kung sakali. Sa tingin mo handa si Manuel na panagutan ka? Estudyante pa rin lang siya katulad ko. Kapag nalaman niyang buntis ka, siguradong ititigil niya na rin ang pag-aaral niya. Gusto mo ba maging dahilan kung bakit hindi matatapos ang pag-aaral niya? Itutulad mo siya sa'yo na kontento na sa trabaho mong yan? Ha? Ate, ano ba nangyayari sa'yo? Ano bang gusto mo mangyari? Ingrid, hindi pa huli ang lahat. Hanggat maaga pa at hindi pa tuluyang nabubuo ang bata sa sinapupunan mo, kailangan mo nang
Hindi, wala kang karapatan na sabihin yan. Anak ko na ang pinag-uusapan natin dito. Hindi ikaw magdedesisyon para sa buhay ko, ate. Sinasabi ko lang kung anong mas makabubuti para sa ating lahat. Masyado ka naman makasarili. Hindi ka marunong tumupad sa usapan. Ako pa makasarili ngayon? Ako pa talaga, ate? Ni minsan hindi kita pinabayaan. Nagsasakripisyo ako para sa mga pangarap mo. Mahirap bang intindihin ang sitwasyon ko ngayon? Ikaw may kagustuhan ng lahat ng to, hindi ba? Bida-bida ka kasi. Masyado kang pabibo. Sana hindi mo na lang ako pinag-aral kung hindi mo rin lang pala ako kayang patapusin. Ano na pala mo ngayon, ha? Lahat na lang pilit mong kinakaya para mapatunayan kay tatay na magaling ka. Para magmukha kang mas magaling sa lahat. Pati nga kay Manuel, di ba? Pati ang matalik kong kaibigan, inagaw mo sa akin. Ate, ganyan ang tingin mo sa akin? Kailan mo pa tinatago ang lahat ng sama ng loob mo na yan? Saan ang gagaling lahat ng galit na nararamdaman mo? Magkapatid tayo. Hindi tayo magkalaban at lalong hindi to contest. Walang dahilan para isipin mo na nagyayabang ako o kung ano mang tingin mo sa lahat ng ginagawa ko. Wala rin akong inaagaw sa'yo, ate. Teka, ano nangyayari dito? Ang aga-agay nagbabangayan kayo. May problema ba? Ano bang pinag-aawayan ninyo? Ano? Sabihin mo kay tatay ang bunga ng kalandian mo. Hindi ka na nahiya. Nagpabuntis ka na agad kahit hindi mo pa naman siya asawa. Bakit? Sa tingin mo ba hindi paninindigan ni Manuel to? Mahal niya ako. Nagmamahalan kami kaya wala akong pinagsisisihan, ate. Kung hindi mo matanggap ang sitwasyon ko, kung hindi ka masaya para sa amin, edi wag. Pero hindi ko ipalalaglag ang batang ito. Ipapalaglag? Zelda, gusto mo mawala ang batang nasa sinapupunan ng kapatid mo? Pambihira ka naman, oo. Hindi na bata si Ingrid. Nasa tamang edad na siya. May trabaho at responsable naman si Manuel. Oo na. Ako na masama. Kahit iniisip ko lang naman kung ano makakabuti para sa lahat. Pasensya na, tay. Pasensya na kasi hindi ako kasing bait ng bunso nyo. Bahala kayo. Sabagay, tama ka nga naman, Ingrid. Buhay mo yan, kaya sige. Mula ngayon wala na akong pakialam sa mga desisyon mo. Huwag mo na rin akong problemahin pa dahil ako na lang ang gagawa ng paraan para mapagtapos ko ang sarili ko. Agad yung tumalikod at pumasok na sa eskwela. Ay, ayos ka lang ba? Opo, tay. Ayos lang po ako. Naninibago lamang po ako kay ate. Hindi pa rin po ako makapaniwala sa mga sinabi niya. Tay, pasensya na po kayo. Ay, wala namang problema. Masaya ako na magkakaroon na ako ng apo. Ang gusto ko sa ngayon ay papuntahin mo si Manuel at kailangan natin mag-usap-usap. Gusto kong malaman kung anong plano niya sa'yo at sa magiging anak ninyo. Buong araw na mainit ang ulo ni Zelda. Hindi rin siya makapag-focus sa kanyang pag-aaral. Ginawa ko ng lahat para makalimutan si Manuel. Pero hanggang ngayon, mahal ko pa rin siya. Ni hindi ko magawang magkagusto sa iba. Hindi pwedeng matuloy ang pagbubuntis ni Ingrid at lalong hindi pwedeng magsama na sila o di kaya ay magpakasal sila ni Manuel. Hindi ako makakapayag. Hindi. 7:00 ng gabi, nang umuwi si Zelda, nadatnan niya sa balkonahe ng bahay si Manuel kasama ang tatay nito at madrasta. Matipid lamang siyang ngumiti at bumati. Agad na rin pumasok sa loob at nakikinig sa mga pinag-uusapan ng mga yon. Ngumisi lamang siya bago pumasok sa kanyang silid. Maya-maya, kinuha niya ang isang botelya na naglalaman ng likido na nabili niya sa isang matanda na madalas niyang nakikita sa labas ng kanilang paaralan. Nang makaalis na sina Manuel at ang mga magulang nito ay pumasok naman sa loob ng kwarto si Ingrid at humiga na sa kanyang katre. Napansin ni Zelda na hindi maganda ang pakiramdam ng kanyang kapatid. Okay ka lang ba? Masama pa rin ba ang pakiramdam mo? Okay lang ako. Pagod lang. Galit ka pa rin ba sa akin? Sorry sa mga nasabi ko kaninang umaga. Nabigla lamang ako. Pasensya ka na talaga. Kalimutan na natin yon. Ayaw ko rin naman na nag-aaway tayo, ate. Pasensya na rin kung pakiramdam mo na walan ka ng kaibigan ng dahil sa akin.
Kung hindi ka umiwas sa kanilang dalawa ni Topper, siguro magkakaibigan pa rin kayo. Ginawa mo ba yon dahil ayaw mo si Manuel para sa akin? Nag-aalala ka lang ba sa akin? Ha? Oo. Siyempre, gwapo siya, matalino. Nakikita ko kung gaano karaming babae ang nagkakandara pa sa kanya sa school, kaya aaminin ko, ayaw ko sana sa kanya para sa'yo. Yun lang naman yun. Huwag ka mag-alala, ate. Mahal na mahal ako ni Manuel, lalo na ngayon na magkakaanak na kaming dalawa. Sana nga, Ingrid. Huwag ka mag-alala. Ipagdarasal ko na sana ay mas lalo pang tumibay ang relasyon yung dalawa. Maraming salamat, ate. Naging masaya si Mang Ramon nang makitang nagkaayos din agad ang kanyang mga anak. Mas natuwa pa siya nang makita kung paano alagaan ni Zelda ang kanyang kapatid. Abala rin kasi yun sa pag-aasikaso ng kanilang kasal ni Manuel. Gusto kasi ni Mang Ramon na maikasal muna ang dalawa bago magsama sa iisang bubong. Isang gabi, bago nahiga si Ingrid, inabutan pa yon ng gatas ng kanyang ate Zelda. Ubusin mo yan para masarap ang tulog mo. Salamat, ate. Kahit pagod ka na rin sa school, inaasikaso mo pa rin ako. Siyempre naman, para masigurong healthy ang pamangkin ko. Ayan, masarap ba? Medyo nasobrahan yata sa asukal pero masarap naman. Ay, ewan ko ba, kahit anong kainin at inumin ko, lagi pa rin naiiwan yung pait sa dila ko. Ang hirap pala maglihe, no? Pasensya na, napadami yata yung lagay ko. Inom ka na lang muna ng maraming tubig. Heto, dinala ko na to rito para kapag nauhaw ka, hindi mo na kailangan pumunta pa sa kusina. Agad naman nang nakatulog ang babae. Nakangisim pinagmamasdan ni Zelda ang kanyang kapatid habang inaayos ang kanyang kumot. Ay, hindi na ako makapaghintay pa sa susunod na mangyayari, Ingrid. Para saan pang pagiging matalino ko kung magpapadihado ako sa iyo? Hindi lang ikaw ang may karapatang maging masaya. Sisiguruhin ko na sa akin mapupunta si Manuel. Ako lang ang magiging nanay ng mga anak niya at hindi ikaw. Nang araw ding yun, bandang 10:00 ng gabi, nagising si Ingrid dahil sa labis na paghilab ng kanyang tiyan. Ate, ang sakit ng tiyan ko. Tulong! Ingrid, ano nangyayari? Sandali. Ay, Diyos ko po, dinudugo ka. Hindi. Hindi pwede mawala ang baby ko. Ate, dalhin niyo ako sa ospital. Tay, tulong! Dinudugo si Ingrid! Agad nilang isinugod si Ingrid sa ospital ng gabing yon. Ngunit bigong mailigtas ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Labis ang pagdadalamhati ni Manuel, lalong-lalo na si Ingrid. Itinigil muna nila ang pag-aasikaso sa kasal dahil na rin sa nangyari. Hindi kasi halos makausap ni Manuel ang babae na tila sinisisi ang kanyang sarili. Isang araw, sa halip na umuwi si Zelda ay pinuntahan niya si Manuel sa bahay nito. Bagay na ikinagulat ng lalaki. May dala pa yon na inumin at pulutan. Ha? Anong meron? Napadaan ka? At may dala ka pa talagang alak ah? Alam ko na kailangan mo ng kausap. Aminin mo, nasa stress ka na sa pag-iinarte ng kapatid ko. Palibhasa guilty dahil naging pabaya siyang ina, hindi ba? Kahit kailan hindi sumagi sa isip ko yan. Naiintindihan kong pinagdadaanan niya. Binibigyan ko lang siya ng space. Wala may gusto sa nangyari at lalong hindi kasalanan ni Ingrid ang pagkawala ng baby namin. Fine. Still, malungkot ka pa rin. At bilang kaibigan mo, nandito ako para damayan ka. Isa pa, ang tagal na nating hindi nagkakausap. Bonding, katulad ng dati. Ano, G? At wala nang nagawa pa si Manuel para tanggihan si Zelda. Nagulat pa ang binata at sinasaway na si Zelda dahil sa tila ba uhaw na uhaw yun sa alak. Pambihira, tama na yan. Lasing ka na. Uuwi ka pa sa inyo.
Lasing na nga, pauwiin mo pa. Ano ka ba naman, Manuel? Nakakainis ka talaga kahit kailan. Napakamanhid mo. Kaya alam mo, inis na ako sa'yo. Kahit anong gawin ko, hindi mo pa rin makita. Alam mo bang mahal na mahal kita, ha? Ano? Zelda, lasing ka lang kaya kung ano-ano nang sinasabi mo. Ipapasundo na lang kita kay Tatay Ramon. Sandali lang tatawagan ko si Ingrid. Wag, akin na yung cellphone mo. Pwede ba kahit ngayon lang? Please, Manuel, kahit ngayon lang. Pagbigyan mo naman ako. Pagkatapos nito, promise, hindi na ako manggugulo. Gusto ko lang maramdaman na kahit kaunti, kahit ngayon lang. Gusto mo rin ako. Zelda, ikakasal kami ng kapatid mo. Ano ba nangyayari sa'yo? Mahal ko si Ingrid at siya lang ang mamahalin ko kahit anong mangyari. Hindi man natuloy ang pagbubuntis niya, walang magbabago sa desisyon ko. Pakakasalan ko pa rin siya. Pagsisisihan mo to, Manuel. I hate you. Hindi kayo magiging masaya. Isinusumpa ko yan. Bagamat pasuray-suray na ay kinuha noon ang kanyang bag at agad na umalis. Mabuti na lamang may tricycle na agad naman na dumaan pagkalabas noon ng tarangkahan. Kakilala naman yun ni Manuel kaya kampante ang lalaki na makakauwi ng ligtas, si Zelda. Agad niya ring ipinaalam kay Ingrid ang nangyari, ganoon din kay Mang Ramon. Nang makarating sa bahay ang dalaga ay agad na pumasok yun sa kanyang silid. Ano? Bakit ganyan ka kung makatingin? Nagsumbong na ba sa'yo si Manuel? Tapos ano? Magsusumbong ka naman kay tatay para ako magmukhang mang-aagaw. Alam mo ate, hindi ko maintindihan yung ugali mo. At kung alin ka ba talaga dyan? Bakit mo ba ginagawa to? Gusto mo ba maging miserable ang buhay ko para lang sumaya ka? Ano ba talagang problema mo? Ikaw ang problema ko. Dahil mang-aagaw ka. Lahat ginawa ko na pero dahil sa'yo, lagi pa rin akong talunan. Gusto ko lang naman na mahalin ako ni Manuel. Mahal ko siya. Mahal na mahal ko pa rin siya. Yan, para mahimasmasan ka. Ako ang mahal ni Manuel. Wala akong inaagaw sa'yo. Ang sakit nun ha. Kung sa bagay, sapat na rin yon para naman makabawi ka sa akin sa pagkamatay ng anak mo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Sabihin na natin na ako lang naman ang dahilan kung bakit... Hayop ka! Hindi kita mapapatawad! Hindi rin naman ako humihingi ng kapatawaran, Ingrid. Kahit patayin mo pa ako, hindi mo na may babalik pa ang buhay ng anak mo, kaya sorry ka na lang. Zelda! Sobra ka na! Naturingan ka matalino pero saksakan naman ang sama ang ugali mo! Lumayas ka! Narinig mo ako? Lumayas ka! Di lalayas. Mula umpisa naman wala na talaga akong lugar sa pamamahay na ito. Dahil si Ingrid lang naman talaga ang paborito nyo. Siya lang ang nakikita nyo. Siya lang ang mahal nyo. Kaya oo, kahit hindi mo sabihin, lalayas talaga ako. Nang gabi rin yun, umalis si Zelda sa kanilang tahanan. Nakituloy muna siya kay Toper at kinaumagahan ay nagpahatid siya sa sakayan pabalik sa probinsya ng kanyang lola Tasha. Nang makarating doon ay agad siyang niyakap ng matanda. Hindi po kayo galit? Matapos namin kayong iwan noon? Bakit naman ako magagalit? Hindi ba dapat ay maging masaya ko dahil sa wakas ay bumalik ka na? Alam ko na sa pagkakataong ito ay hindi mo na ako iiwan pa. Nararamdaman ko na handa ka na sa iyong tungkulin, kaya nandito ka nang muli sa akin. Siya nga pala. Nasaan si Ingrid? Bakit hindi mo siya kasama, ha? Siya po ang dahilan kung bakit ako naririto. Patay na siya, Lola. Kaya gusto ko makaganti sa mga taong may gawa sa kanya noon. Hindi totoo yan. Hindi maaaring mamatay ng ganun na lamang ang apo ko. Gusto ko pa siyang makita. Ingrid,
Ang pinakamamahal ko nga po. Nararamdaman ko na hindi pa siya patay. Huwag kang nagsisinungaling. Nasaan si Ingrid? Bakit bang kulit niyo? Ang sabi ko patay na siya. Wala na si Ingrid. Hindi ako makahinga. Zelda! Lola? Lola? Ano nangyayari sa inyo? Lola! Lola! Hindi kayo pwedeng mamatay! Lola! Kasalanan mo to, Ingrid! Kasalanan mo to! Sa tulong ng ilang opisyal ng barangay na nilapitan ni Zelda ay naipalibing niya naman ang matanda at mula nang mailibing yun ay inilaan niya na ang kanyang oras sa pag-aaral ng aklat ng karunungan. Natatandaan niya pa ang ilang mga natutunan niya sa kanyang lola nung yun ay nabubuhay pa at pilit silang tinuturuan ng paggamit ng itim na mahika. Isa-isa niyang kinakabisa kung paano gagamitin ang mga gamit na nasa kahon ng kanyang lola Tasha. Gayon din sa altar nito sa loob ng kubo kung saan doon isinasagawa ang pagriritual. Hindi naging madali sa kanya ang paggamit ng aklat ng karunungan. May mga pagkakataon na nakakaramdam siya ng labis na panghihina at may kung ano-anong mga tumutubo sa kanyang katawan, hanggang sa tuluyan na siyang nakipag-ugnayan sa kapangyarihan ng dilim. 7 taon ang nakalipas. Tumungo siya sa isang lugar, isang lumang bahay na inupahan ni Zelda. Dahil luma na ay kinatatakutan yon ng mga tao at pinaniniwala ang pinamumugaran ng mga multo at engkanto. May kung ano-anong ibinulong yon sa hangin habang tinititigan sa mata ang noon ay kaharap na caretaker ng nasabing malaking lumang bahay. Gagawin mong lahat ng ipag-uutos ko. Ikaw ang magsisilbi kong mata, paa at kamay upang maisakatuparan ng aking paghihiganti. Isang dapit hapon, mula sa 2 palapag ng bahay ay nakasilip si Zelda sa mag-asawang sina Manuel at Ingrid. Masaya silang naghahabul-habulan kasama ang isang batang lalaki na noon ay nasa 6 na taong gulang pa lamang. Agad niyang tinawag si Mang Kaloy at tinanong, Mang Kaloy, kilala niyo po ba mag-asawang yon? Opo, si Manuel ho at si Ingrid. Ay, mababait ho yan sila, pati ho yung anak nila. Magalang at napakabibo. Bakit ho? Wala naman. Nakakatuwa lang silang pagmasdan. Ay, siya nga po pala. Nabili niyo na ho ba yung ipinapakisuyo ko? Ay, opo. Nasa mesa po sa kusina. Sige ho, makakauwi na ho kayo. Habang naglalakad pababa ang matanda, ay muli siyang bumulong sa hangin. Minamanipula niya si Mang Kaloy gamit ang kanyang itim na kapangyarihan upang manatiling lihim ang paninirahan niya sa bahay na yun. Kinaumagahan. Mahal, nawawala yung sinampay kong mga damit natin dito kagabi. Sino kayang kumuha? Baka naman natupi mo na, nakalimutan mo lang. Hindi Medyo basa pa kasi yun, kaya iniwan ko rito sa balkonahe. Ay, parang ngayon lang nangyari to Hayaan mo na, baka napagtripan lang ng kung sino. Dami na rin kasing luko-luko dito sa lugar natin Paano, papasok na ako sa trabaho. I love you. Si Pogi, tulog na tulog pa. Gigisingin ko na rin yan at may pasok siya. Nanay! Inuubo ka, anak? Masama bang pakiramdam mo? Paalis na ako, pakis nga muna si tatay. Mahal, nilalagnat ang anak natin. Patingin nga ako, anak. Oo nga. Naku, huwag ka na lang munang pumasok. Tatawagan ko na lang yung teacher mo. Mabuti pa, sumabay na kayo sa akin. Ipa-check up na natin para mabigyan na ng gamot. Mabuti pa nga. Sandali lang, mahal. Magbibihis lang muna kami. At sabay-sabay nang umalis ang mag-anak.
Kitang-kita ni Zelda ang mga yon na sumakay sa kanilang sasakyan. Ito na ang simula ng bangungot niyong mag-asawa. Akala niyo ba habang buhay na kayo magiging masaya? Pues, sisiguruhin ko na luluha kayo ng dugo at maghihirap na parang mga daga at ipis na nagkukumahog sa baha. Makalipas ang 1 linggo, lalo lamang lumala ang kalagayan ng kanilang anak. Hindi pa man tuluyang gumagaling yun, ay nagkasakit na rin ng malubha ang mag-asawa. Lagnat, ubo, pananakit ng tiyan, at kung minsan ay may kasamang dugo ang isinusuka noon. Hindi rin matukoy ng doktor ang sakit na dumapo sa kanila. Lalo lamang lumulubha ang kanilang karamdaman sa tuwing umiinom sila ng gamot na nirereseta ng kanilang doktor. Sa tingin ko ay hindi na basta-basta nangyayaring ito. Hindi kaya napaglalaroan kayo ng mangkukulam o di naman kaya ay mambabarang. Yang mga tumutubong mga bukol sa katawan nyo at mga sugat ay hindi pangkaraniwan. Albularyo ang kailangan natin para gumaling kayo. Nung araw ding yon, 2 albularyo ang pinuntahan ni Mang Ramon. Nakilala niya yon nung siya ay nagpapagamot pa matapos siyang barangin ni Lola Tasya. Hindi siya nagkamali dahil agad na natukoy ng mga albularyo ang dahilan ng kakaibang sakit na dumapo sa mag-anak. Nanay, tatay, hindi ko na po kaya. Ang sakit-sakit na po, nanay. Lumaban ka, anak. Huwag mo kaming iiwan ni tatay. Magdasal ka. Hindi ba sabi mo, walang imposible kay Papa God? Huwag kayong mag-alala. Pagkatapos ng ritual na ito, kahit papano ay gaganda ang pakiramdam ninyo. Pahihirapan natin ang lintik na mambabarang na may gawa nito. Alam mo, kahit kailan, perwisyo talaga ang mga mambabarang na yan. Kung sino man siya, ipaparanas din natin sa kanya ng triple ang kanyang ginagawang kasamaan. Walang konsensya, pati batang walang muwang ay idinadamay niya pa. Samantala, hindi maaari. Walang pwede makialam sa aking mga plano. Isang malaking pagkakamali na kalabanin niyo ako. Magsasagawa pa lamang ng ritual, nagsipasok na sa bahay ng mag-anak ang napakaraming gamo-gamo at iba pang insekto. Nililin lang niya lamang tayo. Panatilihin niyong nakapikit ang inyong mga mata at manalangin. Tatapusin ko ang ritual kahit ano mangyari. Sa ngalan ng may kapal, binabawi ko ang sumpa at sakit sa kanilang katawan. Ikaw, isang alagad ng dilim, wala kang laban sa liwanag ng Diyos at kapangyarihan na aming tangan. Manghihina ka at pagdurusahan mo ang iyong mga kasalanan na higit pa sa pagpapahirap mo sa pamilyang ito. Habang mahigpit na hawak ng mga albularyo ang kanilang anting-anting at patuloy na humahalimuyak ang usok ng insenso, ay patuloy pa rin nilang isinasagawa ang ritual. Ngayon, gamit ang aking kapangyarihan, ibinabalik ko sa iyo lahat ng iyong kasamaan. Mawawalan ng lakas ang iyong buong katawan upang kahit karayom ay hindi mo magawang hawakan. Lalamunin ka ng sakit na ikaw rin ang siyang lumikha. Sa oras na pakailaman mo pa ang sino man sa kanila, hahanapin at gigilitan kita. Samantala, tama na. Tigilan niyo na ako. Pagsisisihan niyo to. Hindi niyo ako kaya. Hindi ako pwedeng mamatay. Kailangan ko silang mapatay. Kailangan ko makapaghiganti. Ano po nangyayari sa inyo? Ay, Diyos ko po! Ano ang mga yan? Anong klaseng nilalang kayo? Kung ayaw mo mamatay, manahimik ka. Walang pwede makaalam sa nakita mo. Halimaw! Mambabarang! Mambabarang ka! tumakbo yun palabas at humingi ng saklolo sa mga taong naroon. Ang isa sa mga nakasaksi ay si Mang Ramon na noon ay papunta sa bahay nila Ingrid. Nagluto kasi yun ng pagkain ng mga albularyo na di kalayuan kung saan nakatayo ang bahay ng mag-asawa.
Kaloy, sandali! Anong sabi mo? Anong mambabarang? Yung babae dyan sa malaking bahay. Isa siya mambabarang. Nakita ko siya. Halimaw ang babae niyon. Nagsasabi ka ba ng totoo? Ramon naman, totoo ang sinasabi ko. Kailangan natin mapalis ang babaeng yun dahil baka kung ano pang gawin niya sa mga taga rito. Samahan niyo akong palayasin siya. Sa tingin ko ay kailangan natin ng tulong ng mga albularyo upang mapaalis ang sinasabi mo mambabarang. Sumama ka muna sa akin. Nagulat naman si Mang Ramon at Kaloy nang makita ang nagliliparang mga insekto papalayo na nagmula sa bahay ng mag-asawang sina Miguel at Ingrid. Ay, Sus Mariosep, anong mga yan? Hindi ko rin alam, pero nasisiguro ko na may kaugnayan ang lahat na nangyayari sa sinasabi mo mambabarang. At kung sino man siya, dapat niyang pagbayaran ng lahat ng ito. Nang makapasok ang dalawa sa bahay, nadatnan nilang maayos na ang lagay ng mag-anak. Nakabangon na sa kanilang hinihigaan kahit hindi pa rin naghihilom ang mga sugat at humuhupa ang ilang mga bukol na nasa kanilang katawan. Kitang-kita rin ang mga uod at mga kulay itim na bato na natanggal ng albularyo mula sa katawan ng mga biktima ng mambabarang. Ginamit raw ang mga yun upang hindi makahinga ng maayos ang mag-anak. Sa tingin ko ay tuluyan lang silang gagaling kung mapapasuko ninyo ang mambabarang na may gawa nito. Sabi nitong si Kaloy ay may isang mambabarang na naninirahan dyan sa lumang bahay. Kaya ho siguro kapag dumadaan ako sa tapat ng bahay na yon itong nakaraan ay may naaamoy akong kandila at iba ho talagang pakiramdam ko para hong may nakatingin sa akin. Nanghihina na siya sa mga oras na ito, kaya hindi niya tayo matatakasan. Ikaw nang bahala sa kanila. Ako nang makikipagtuos sa salot na yon. Magkakasamang pumunta sa malaking bahay sina Mang Ramon, Mang Kaloy at ang albularyo. Sumunod rin ang iba pang mga kalalakihan na bagamat takot ay naglakas loob na rin na tumulong. Nakatalukbong ng mahabang tela na kulay itim habang gumagapang yun at namimilipit sa sakit. Huwag kayo lalapit sa akin! Lumayo kayo! Papatayin ko kayong lahat! Nang marinig ni Mang Ramon ang boses ng babae, ay agad niya yung nakilala. Nilapitan niya bago pa man dumugin ng mga tao ang naturang mambabarang. Zelda? Anak? Ikaw ang... Huwag mo akong tawaging anak. Matagal ko nang tinanggap sa sarili ko na wala akong ama. Bakit mo ginagawa ito? Ano ba nangyayari sa iyo? Sisirain mo talagang buhay mo dahil sa galit na nararamdaman mo? Kung tutuusin, ikaw ang may malaking kasalanan sa kapatid mo at kaya nagawa mo pang barangin sila na parang sila pa may pagkakasala sa iyo. Yan ba natutunan mo sa lola mo? Ang pumatay ng inosente? Ha? Manahimik ka! Hindi mo alam kung ano nararamdaman ko. Palibasa wala na kayong ibang inisip, kundi kung anong mararamdaman ni Ingrid. Dahil siya lang ang mahalaga sa inyo. Magsama-sama kayo sa impyerno. Marahan siyang umusal ng mga salita at itinuro ang kanyang ama na noon ay bigla namang natumba at namilipit din sa sakit. Yan ang nararapat sa inyo, kayong lahat. Gusto niyo rin bang matikman ang bagsik ng aking kapangyarihan? Nanghihina ka na't lahat-lahat, nagmamagaling ka pa rin. Akala mo ba kaya mo ko? Tingnan lang natin kung hanggang saan ang tapang mo. Nilapitan yun ng albularyo at hinawakan ng ulo habang umuusal ng orasyon at sinuutan ng isang kwintas. Pinakuha rin noon ang lahat ng gamit na naroroon at ipinasunog sa mga kalalakihan. Bitawan mo ko. Tama na, suko na ako. Hindi ko na kaya. Kasabay ng pagkawala ng malay ni Zelda ay ang paglabas ng itim na usok na nagmumula sa kanyang bibig. Ilang sandali pa, napuno na ng sugat at naglalakihang bukol ang kanyang katawan, kasabay ng pangungulubot ng kanyang balat na parang katulad
ng sa isang matanda. Nang magkamalay yun, ay nasa katabi noon ang kanyang ama at si Mang Kaloy. Nasaan ako? Bakit ako nandito? Bakit mo ako dinala dito? Ano nangyari sa akin? Bakit ganito ang itsura ng balat ko? Nang makita ang kanyang refleksyon sa salamin, ay nagsisigaw yun dahil sa galit. Anong ginawa niyo sa akin? Ilabas mo ako dito. Hindi ako mabubuhay kasama ang mga baliw na yan. Matalino ako. Hindi ako nararapat dito, Tay. Pasensya na pero kailangan kong gawin ito. Dito'y mas mabibigyan ka ng sapat na medikasyon. Sana'y manumbalik ka pa rin sa iyong tamang pag-iisip. Naway pagsisihan mo sana ang lahat ng mga nagawa mong kasalanan at maghilom sa lahat ng sakit na iyong nararamdaman. Pareho ko kayong mahal ng kapatid mo at mahal na mahal ka rin niya sa kabila ng lahat ng mga ginawa mo. Kaya walang dahilan para kainggitan mo siya. Hayaan mo siyang maging masaya para sa buhay na meron siya kasi lahat yun ay pinaghirapan niya naman. Zelda, hindi ba dapat ikaw ang pinakamasaya kapag masaya rin ang kapatid mo? Bakit ako magiging masaya para sa kanya? Ninakaw niyang isang taong lubos na nagpapasaya sa akin. Lahat na lang ng tao mahal ko, siya ang gusto. Siya ang mahal. Samantalang ako, miserable at mabubuhay na mag-isa. Yun ay dahil nagpatalo ka sa inggit na nararamdaman mo. Sarili mo lang ang kalaban mo, hindi ang kahit na sino. Lalo nang hindi si Ingrid, Zelda. Sadyang hindi sa lahat ng oras makukuha natin ang gusto natin. Sina Ingrid at Manuel, marahil nakatadhana sila para sa isa't isa. At ikaw, kung bubuksan mo lang sa iba ang puso mo, sa halip na itali mo sa maling nararamdaman mo, sa tingin niyo ba magbabago pa ang isip ko at nararamdaman ko dahil sa mga sinasabi ninyo? At hindi ako naiinggit sa buhay na meron siya dahil ngayon, para sa akin, laruan na lamang ang buhay niya at ng pamilyang meron siya. Makapangyarihan na ako. Pahihirapan ko siya at hindi mo ako mapipigilan. Ilabas mo ako dito. Kung hindi, ikaw ang isusunod ko. Papatayin ko kayong lahat. Teka, yung mga gamit ko. Kailangan ko mga gamit ko. Hindi ko nahahayaan pang may masaktan ka pa at makagawa ng pagkakamali. Masakit mang isipin na kailangan mong pagdaanan ito. Pero wala nang ibang paraan pa, Zelda. Patawarin mo sana ako, anak. Tay, saan kayo pupunta? Sandali lang. Ano ba? Bitawan niyo ako. Tay, huwag mo akong iwan dito. Ibalik mo sa akin ang mga gamit ko. Ibalik niyo sa akin ang... Dalhin niyo na muna yan sa isolation room at baka makapanakit pa ng ibang pasyente. Kayo na lamang po sana muna ang bahala sa aking anak. Huwag po kayong mag-alala. Sisiguruhin namin ang kaligtasan niya. Maluhaluhang umalis si Mang Ramon at iniisip kung bakit kailangang umabot sa ganoon ang problema ng kanyang pamilya. Nang makauwi ay agad siyang tumungo sa bahay ni Ingrid upang kumustahin ang kanyang anak. Nadatnan niyang masayang kumakain ang mag-anak at tila ba isang himala na nanumbalik sa normal ang lakas at lagay ng kanilang pangangatawan. Lolo, kain po tayo. Magaling na po kami. Pwede na po ulit tayo maglaro. Maganda at gwapo na po ulit ang nanay at tatay ko. Saan po kayo galing, Lolo? Nasaan na po yung witch? Ay, wala na siya. Huwag mo nang isipin yon. Hindi niya na kayo masasaktan pa. Hinding-hindi na kahit kailan. Napabuntong hininga si Ingrid at marahan namang hinaplos ni Manuel ang likod ng kanyang asawa. Tay, kain na rin ho kayo. Mahal, pakisuyo naman si Pogi. May pag-uusapan lang muna kami ni tatay. Agad namang tumungo sa labas ang lalaki kasama ang kanyang anak. Ingrid, ako nang humihingi ng tawad sa nagawa ng ate mo. Tay, bakit naman ho kayo hihingi ng tawad sa kasalanan na hindi niyo naman ginawa? Ay, hindi natin hawak ang isip niya. Sinadya niyang gawin ang lahat ng ito.
nagawa niyang tanggapin ang pagiging mambabarang para balikan ako. Hindi ko maintindihan na sa kabila ng lahat ng ginawa ko para sa kanya, siya pang may ganang magalit. Hindi niya ba ako mahal, Tay? Kapatid niya po ako. Ay, masyado siya nilamon ng kanyang inggit at galit. Pero higit sa lahat, buhay niya ang sinira niya. Sana mapatawad ko siya sa lahat na nagawa niya. Pero ngayon, hindi ko pa po kaya. Pero ipagdarasal ko na sana dumating ang araw na yon. Mahigpit na lamang naniyakap ni Mang Ramon ang kanyang anak, na noon ay tuluyan ng napahagulhol dahil sa patong-patong na sama ng loob sa kanyang sariling kapatid. Makalipas ang 1 taon, naging mas masaya at mas matibay ang pagsasama ni Manuel at Ingrid. Nag-aaral na rin noon ang kanilang nag-iisang anak. Kasabay noon ay ang patuloy na paglago ng kanilang mga negosyo. Sa kabila ng lahat, sila pa rin ang nagbabayad para sa medikasyon ni Zelda na noon ay nasa mental hospital pa rin. Isang araw, naisipan nilang dumalaw doon kasama ang kanilang kaibigan na si Toper nang matagal nang naghahangad na makita si Zelda. Nagdala pa yon ng bulaklak para sa dalaga. Nanay, sino po siya? Bakit hindi po siya nagsasalita? May sakit po siya? Pwede ko po ba siyang ihag para hindi siya malungkot? Anak, kapatid siya ni nanay. Siya yung nasa picture na pinakita ko sa'yo. Ang ganda po niya, Nay. Magkamukha po kayo. Huwag ka na pong malungkot. Ako po si Pogi. Pogi? Pogi? Zelda, flowers for you. Naaalala mo pa ba ako? Si Tuper. Ako yung pinakapogi mong kaibigan. Ninong, sabi po ng teacher ko bawal magsinungaling. Manang-mana ka talaga sa tatay mo, ah. Bulaklak. Maganda. Mabango. Talaga? Ako, pogi ba ako? Natawa na lamang ang mga yon nang paulit-ulit na umiling si Zelda. Mukhang wala na nga siya maalala. Ay, nakakaawa siya pero siya ang may kagustuhan ng lahat ng ito. Mukhang malabo nang gumaling pa siya. Kung sakali man, wala na tayong magagawa kundi tulungan pa rin siya. Ang importante, hindi ko siya susukuan. Kapatid ko pa rin siya kahit anong mangyari. Hindi ko siya pwedeng pabayaan dahil kami na lang ni tatay ang meron siya ngayon. Ate, si Ingrid to. Magpagaling ka na. Huwag ka mag-alala, palagi ka naming dadalawin. Baka makatulong para bumalik ka na sa dati. Pinapatawad na kita, ate. Siya nga pala, hindi nakasama si tatay. Medyo masama kasi ang pakiramdam niya pero miss na miss ka na rin niya. Bago umalis ang mga yon, napalingon sila nang muling nagsalita si Zelda habang tumutulo ang mga luha. Sorry. Ingrid, sorry. Patawarin mo ako. Muling bumalik si Ingrid at mahigpit na niyakap ang kanyang ate. Hindi naging madaling tanggapin yung mga ginawa mo. Lalo na't sobrang sakit mawalan ng anak, ate. Pero kahit kailan, sa kabila ng lahat, hindi ko isinara ang puso ko na patawarin ka. Mahal na mahal ka namin ni tatay. Miss na kita, ate. Yung dating tayo. Masaya lang at magkakampi sa lahat ng pagkakataon. Dahil doon, naging mas magaan ang pakiramdam ni Ingrid. Alam niya na nung mga sandaling yun, ay tuluyan niya nang napatawad ang kanyang kapatid na si Zelda. Makalipas ang ilang buwan, masayang-masaya si Ingrid na umuwi sa kanilang bahay kasama ang kanyang asawang si Manuel. Nadatnan nila na nakakalong ang kanilang anak sa lolo nito at agad na tumakbo palabas ang bata nang makita sila na tila ba sabik na sabik sa ibabalita ng kanyang nanay at tatay.
Nako, mukhang hindi na makapaghintay ang kuya namin ah. Excited ka na ba? Opo, tatay. Aba, dapat lang. Dahil natupad na ang wish mo na magkaroon ng baby sister. Babae ang baby ni Mami sa tummy. Yes! Lolo, narinig niyo po yon? May baby sister na po ako. Kuya na rin po ako tulad ng best friend ko sa school. Sana po kamukha siya ni nanay. Super ganda. Di po ba, tay? Oo naman, anak. Kaya mahal na mahal at patay na patay ako dito sa nanay mo. Yon, isa na naman pong malupit na kwento mula sa Kwentong Enteng. Pasensya na po, medyo matagal yung upload natin, pero ngayon babawi po tayo. Siyempre, meron tayong shoutout. Simulan po natin kay Venus Ravas, hi kay Vicky Yabut, kay Marites Manabat, kay Elma Arriba Madrigal. Shoutout din po kay Hana Maylin Sesgundo, hi kay Leia Tan, kay Merly Fatalia, kay Milanie Jordaline, hi po kay Lent TV2, kay Gemma de Ocampo, hi din po kay Milrose Galvez, kay Sherwin Agungun, hi kay Nancy Mercado, kay Frances Remuel Velches, kay Dores Estander, hi kay Ram Dioso, kay Maria Jelin Canto, kay Alfreda Alano, kay Merly Amistad, kay Asodi Senserila, shout out kay Cliven Dubalan, kay Clay Nazarene, hello po kay Belen Baladhay, kay Crystal Danukop, kay Esmeralda de Luna, kay Celestina Siguya, kay Pinky Ko, hi po kay Christy Gaitan, kay Josie Anivan, kay Mary Jean Constantino, kay Chris Alcantara, Lester Librado, hi po kay Stephanie Deep, hi kay Febe Ranyada, kay Jessica Rojas, kay Amilu Campos, kay Merly Fatalia, hi kay Leonila Mempin, kay John Chris, kay Mila Oraya, shout out kay Rosario Taneo, kay Earhart The Great Vlog, hello kay Lucia Dolores Venegas, hi kay Adverse Zita Barun, hello po kay Marisa Gante, Sagaledo Family from Babes, hi din po kay Edgardo Fontanilla, kay Violeta Atole, kay Michael Enghug, kay Jonel Solano, kay Raven Balaro from Nanet Rosal. Hello din po kay Eric Manzo. Hi kay Jobel Baldonaza, kay Gay Somodio, kay Shauma TV. Hello po kay Rachel B. Dumalin. Shout out sa mga taga-Abra. Hello din po kay Aisha Makalindong, kay Mary Grace Grefalja, kay Charlene Gumanzing, kay Jennifer Sacris, kay Sam Escobar, kay Lynn Kaunes, kay Sally Roldan. Hello po kay Vilma Bautista, kay Hilario Patra Jasmine, kay Jocelyn, Dizon, Nena. Hi po kay Abel Hipolito, kay Maria Benitez, sa ICP School, Santa Maria, Bulacan, from Kurt Mina. Hi din po kay Jocelyn Murilla, kay Jairo Nisa Nanding, kay Zane Axel Ranada, hi kay Annalisa Malatbalat, kay Guy Abundo of Puerto Galera from Reza, Cambilaza. Hi kay Kuya Anthony Norin at Kuya Noe from John Chris. Hi kay Christian Vargas at sa buong Frias family from Joy Corporal Frias. Hello po kay Jerlyn Arbado, kay Conchita, kay Gemma, kay Maricon Aran, kay Kat Burglar Cutie. Hi kay Ashley Domingo, kay Lynette Reparado, kay Belen Malbaz, kay Elenita Francisco, kay Celia Tolentino, Merlin Kawayan from Singapore at sa buong Kawayan family. Hello po kay Manisan Mamot Mapadtaya, kay Baby Ko Montes, kay Buala Acabales, kay Lynn Venosa from Angeles City, kay Christine Rubite, videos went viral. Hello din po kay Rosenda Potente, kay Robert Crimen, kay Analia Vallega, sa Latagan family from Alma Arriba Madrigal. Hello din po kay April Joy Principal.
Maraming salamat po. Para po sa hindi nabanggit, meron po tayo ulit bukas, Martes. Thank you po mula sa Kwentong Enteng.